Maghunos dili ka, apo. Pigilan mo ang sarili mo. Kontrolin mo ang sarili mo. Kontrolin mo ang mga sigbin bago pa sila maghasik ng lagim sa buong bayan. Sa sandaling kumain sila ng tao, ayun ang hahanapin nila. Sa iyo nakabase ang mga ugali at katangian nila. Hanggat hindi ka kalmado ay hindi rin sila kakalma. Sinusubukan ko, Lola. Hindi ko kayang kontrolin ang pagbabagong anyo ko. Hayaan mo lang na lumabas ang anyong aswang mo. Malakas talagang puwersa ng bilog na buwan sa mga tulad mong aswang, apo. Hindi mo mapipigilan ang pagbabagong anyo mo sa tuwing bilog ang buwan. Kaya mula ngayon, dapat mong tandaan na huwag magpakita sa ibang tao sa tuwing bilog ang buwan. Gutom na ako. Uhaw na ako. Kailangan ko ng dugo. Heto, apo. Kainin mo ang mga hilaw na karne ng baka at ang dugo ng baboy. Ito ang kinakain at iniinom ng lolo mo nung bago niya ako makilala. Hanggat hindi mo pa natatagpuan ang iyong kabiyak na pupuno sa pagkauhaw mo sa dugo, kailangan mong sanayan ang sarili mo na makontento sa karne ng baka at dugo ng hayop. Akala ko, hindi maaaring ipasa sa akin ni Lolo Federico ang pagiging aswang niya hanggat buhay pa si Papa. Dapat kay Papa, kusang maisalin ang pagiging aswang pagkamatay ni Lolo, hindi ba? Oo, apo. Pero kung sa'yo na kusang naisali ng pagiging aswang ng lolo mo, ibig sabihin noon ay patay na ngang talaga ang iyong ama. Hindi siya nawawala lang tulad ng inaasam natin. Dear Miss Amy, minahal ko siya kahit siya'y aswang. Dear Miss Amy, pag-ibig ba ito o sumpa? Dear Miss Amy, natatakot ako sa kanyang lihim. Ito ang aswang love story. Dear Miss Amy. Kapag inalok ka ng malaking pera, kapalit ng pagtalikod mo sa buhay mo at sa lahat ng mga taong mahalaga sa iyo, tatanggapin mo ba? Paano kung ang yaman na inaalok sa iyo ay may kalakip na malaking pagbabago sa buong katauhan mo? Iiwan mo ba ang lahat ng may koneksyon sa buhay mo kapalit nito? Ilagay niyo sa comment section ang sagot niyo, dear listeners, at babasahin ko ang mga ito. Pero guys, bago natin simulan ang kwento, check nyo na muna bago naming channel na Love Story. Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. Siguradong kikiligin kayo at mag-i-enjoy sa mga stories namin. May papupulot pa kayong mga aral sa bawat episode. Makikita ang link sa pinned comment sa upload natin na to. Subscribe na kayo. Huwag niyong kalilimutan ha. Miss and Mr. Love, Tagalog Love Story. At bago natin ipagpatuloy ang kwento, nais ko lang din idagdag na abangan po ang bago nating channel, Miss Rose, na maghahatid ng mga kwentong horror tungkol sa aswang, mga nilalang ng gabi at mga karanasang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya kung handa na kayo makinig sa mga kwentong magpapabilis ng tibok ng inyong puso, huwag kalimutang abangan ha, ang Miss Rose. Dear Miss Amy, tawagin na lang po ninyo akong Leia. Isa akong photographer sa mga kasal at events. 31 na ako ngayong taon. May asawa at kasalukuyang buntis sa unang anak namin ng asawa ko. Matagal na akong nakikinig sa YouTube channels nyo na kwentong takip silim, Sityo Bangungot, Sityo Pangil, Aswang Radio, Aswang Confessions at Aswang Diaries. Pero ngayong itong Dear Miss Amy na po ang paborito ko. May halong kilig kasi ang mga kwentong aswang na naririnig ko dito. At naisip ko na pwede ko rin ibahagi sa inyong kwento tungkol sa malagim na karanasan ng isang malapit na kamag-anak ko na tawagin na lang nating Sandra. Dahil sa isang lihim na hindi sinasadyang natuklasan niya at nalagay sa panganib ang buhay niya. Babaguhin ko na lang ang mga tunay na pangalan at lugar ng mga sangkot sa kwentong ito upang maprotektahan ang kanilang mga reputasyon. Pang-anim sa siyam na magkakapatid si Sandra. Maganda, matalino, matapang at palaban siya. Maaga kasi siyang namulat sa hirap ng buhay. Inabando na sila ng kanyang ama pagkapanganak ng nanay niya sa bunsong kapatid niya.
At dahil nga hirap sa buhay, high school lang ang tinapos niya. Para makatulong sa pamilya niya, maaga siya nagtrabaho. Kung ano-anong klase na ng trabaho ang pinasukan niya. Naging tindera siya sa palengke, naglalako ng kakanin, tagaluto sa karinderya at kasambahay. Hindi siya pinalad sa unang pamilyang pinagsilbihan niya bilang kasambahay. Kaya naman laking tuwa niya. Nagmapadpad siya sa mansyon ng mga almasan. Lingid sa kanya na dun pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa buhay niya. Wow! Ang laki pala talaga ng bahay ng mga almasan, Ate Irene. Ang yaman-yaman talaga nila, no? Parang palasyo sa lakat, gandang bahay nila. Oo nga. Kaya lang kapag gabi nakakatakot dito. Parang haunted kasi. Minsan pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin habang naglalakad ako sa pasilyo. Kaya nga iniiwasan ko lumabas ng kwarto ko kapag madaling araw na. Buti na lang malapit lang sa kwarto ko ang banyo. Kung hindi ako po, malabang matagal na akong nagkasakit sa pantog sa pagpipigil ng ihi sa gabi. Grabe ka naman, Ate Irene. Hindi naman mukhang haunted house tong mansion eh. Kita mo nga't puting-puti ang kulay ng pintura. May mga bulaklak at halaman pang gumagapang sa mga pader. At napakaganda ng hardin sa gitna ng bakuran nila. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita o nararanasan na tumira dito. Sinasabi ko sa'yo, mamayang gabi kapag matutulog na tayo, mararamdaman mo ang kakaibang tensyon na bumabalot sa buong mansyon na to. Kung hindi lang talaga malaking magpasahod sina Ma'am Lilia, hindi ko matatagalan magtrabaho dito. Salamat talaga sa pagre-recommenda mo sa akin bilang bagong kasambahay dito, Ate Irene. Wala yon, ano ka ba? Ikaw ang paborito kong pinsan, kaya syempre tutulungan kita. Tayo-tayo rin lang naman ang magtutulungan. Malaki ang tiwala ko sa'yo at alam kong hindi mo ako ipapahiya sa mga amo ko. Hulog ka talaga ng langit sa akin, Ate Irene. Kung hindi mo inandok sa akin ang trabahong to, malamang sa kalsada na ako pulutin matapos akong patalisikin at palayasin sa bahay ng mga dating amo ko. Ay nako, makakarma rin ang bruhang dating amo mo na yon. Hindi mo naman kasalanan na pinupormahan ka ng anak niyang binata. Maganda at matalino ka. Matapobre lang talaga ang bruhang amo mo, kaya ayaw niya na ligawan ka ng anak niya. Akala mo naman sinong gwapo yung anak niya. Hindi ko rin naman gusto yung si Sir Tom eh. Gwapo nga siya pero mayabang at babaero siya. Kunwari lang mabait, maginoo. Pero masama rin talagang ugali tulad ng nanay niyang si Mag Vicky. Sabi pa ni Aning Saleng, gawain daw talaga ni Sir Tom yun. Yung utuin yung mga kasambahay nilang dalaga. Tapos kapag nakuha na yung gusto niya, tsaka niya biglang iiwanan. Ay dito, mababait talaga ang mga amo natin. Si Sir Drake, gwapo na, galant at mabait pa. Nakaka-in-love. At si Ma'am Lilia, magiliw sa mga kasambahay. Maalalahanin din. Basta hindi ka tsismosa na ipagkakalat sa ibang tao ang mga nangyayari dito sa mansyon, aalagaan ka nila at ituturing din na parang pamilya. Kaya pala nagtagal ka rito sa kanila, Ate Irene. Halos 5 taong ka na nagtatrabaho dito sa kanila, di ba? Oo. At kung ikaw rin magtatagal ka rito. Yun nga lang talaga, titiisin mo ang mga kakaibang nararamdaman mo sa gabi dito sa mansyon. Kung may marinig kang kakaibang ingay o may maamoy kang hindi mo maipaliwanag, wag mo na lang pansinin. Mawawala rin yun agad. Maglagay ka na rin ng altar dito sa kwarto mo at magsuot ng rosaryo kapag matutulog ka na. Ate Irene naman eh. Nakakatakot naman yung mga sinasabi mo. Ibig sabihin, may multo rito? May mga nagpaparamdam sa gabi? Yun ang kutob ko. Lumang-luma na kasi ang mansyon na ito. Hindi ko alam kung ilang ninuno na ng mga almasanang tumira dito. Basta mag-ingat ka na lang. Lahat kaming mga tauhan dito, hindi na talaga lumalabas sa mga kwarto namin kapag gabi na. Drake, ano nang plano mo? Ayon sa mga espiya ko sa Board of Directors, sinusubukan ni Ernesto Guarño na kumbinsihin ang ibang directors na palitan ka
bilang CEO ng Azuwag Corporation. At sa kasabaang palad, mukhang marami ang sumasang-ayon sa kanya. Hindi sila naniniwala na handa ka na sa posisyong iniwan ng lolo mo. Sapagkat ang tingin nila sa iyo ay hindi ka pa seryoso sa buhay at hindi mo mapapamunuan ang kumpanya ng maayos. Nakatatak sa isip nila na isa kang binatang walang pakialam sa tungkulin at obligasyon. Alam ko po, Lola. Ilang beses nang nabanggit sa akin ni Lolo yon. Makaluma pa rin mag-isip ang mga nasa board. Porket binata pa ako at walang pamilya, iniisip nila na irresponsable at immature pa ako para patakbuhin ang kumpanya. Hindi rin nakatulong ang malaking agwat ng edad mo sa ibang members ng board. Nakita nila ang paglaki mo dahil madalas ka naming isama ng lolo mo sa company function noon. Sa isip nila, ikaw pa rin yung maliit na batang tumatakbo at naglalaro sa loob ng opisina. Kung maikakasal ka at malalaman ng board na handa ka ng bumuo ng sariling pamilya, mag-iiba ang opinyon nila sa'yo. Saan naman ako hahanap ng pakakasalan, Lola? Talaga bang wala ng pag-asa na magkabalikan kayo ni Cora? Meron na siyang ibang boyfriend, La. At tuling balita ko ay nasa ibang bansa siya ngayon. Isa pa, hindi ko siya maaaring alukin ng kasal kailanman. Bakit hindi? Oo nga at madalas kayong maghiwalay pero nagkakabalikan din agad kayo, hindi ba? Sa lahat ng mga naging girlfriend mo, ay siyang laging nakikipagbalikan sa iyo. Kailangan ko mag-ingat sa pagpili ng babaeng pakakasalan ko, Lola. Malaki ang posibilidad na matuklasan ng magiging asawa ko ang tunay kong katauhan dahil lagi kaming magkakasama. Buti sana kung kalahin natin ang mapapangasawa ko. Hindi ko na kailangang itagong sekreto ng angka natin kung ganon. Nauunawaan ko. Pero mahirap humanap ng babaeng kalahi natin, Apo. Ang kailangan ko ay isang babaeng papayag sa lahat ng kondisyon at utos ko kahit asawa ko na siya. Kailangan kong kontrolin ang lahat ng malalaman niya tungkol sa akin at hindi ko magagawa yon kung si Cora ang pakakasalan ko. Kilala niyo siya. Hindi siya ang tipo ng taong basta na lang susunod sa anumang sabihin ko. Bakit hindi ka humanap ng babaeng maihaharap sa board of directors bilang asawa mo? Alokin mo ng peking kasal ang sino man sa mga babaeng kilala mo. Gumawa ka ng kasunduan na magwawakas ang pagsasama ninyo sa loob ng 1 o 2 taon. Sapat na yon para maipakita mo sa board na kaya mong pamunuan ang kumpanya. Naisip ko na nga yun, Lola eh. Ang tanong na lang ay kung sino sa mga kilala ko ang papayag sa kasunduan yan. Karamihan sa kanila ay tiyakong aasa na magiging tunay at pangmatagalan na magiging kasal namin. Hindi sila papayag sa isang peking relasyon. Tutulungan kita sa paghahanap ng babaeng papayag sa kondisyon mo, Apo. 3 linggo na nagtatrabaho si Sandra sa mansyon ng mga almasan. Maraming beses niya nang nakausap si Ma'am Lilia, ang magiliw na matandang amo nila. Pero ilang beses pa lang niyang nakita si Sir Drake dahil hindi naman siya nakatoka na pagsilbihan ito. Sa hardin at terrace ang sakop niyang linisan. At dahil madalas sa hardin si Ma'am Lilia, ito ang madalas niyang nakakasalamuha. Ang kaisa-isang apo ang paboritong paksa ni Ma'am Lilia. Kaya naman kahit hindi niya pa personal na nakakausap si Sir Drake, parang kilalang kilala niya ng lalaki base naman sa mga kwento ni Ma'am Lilia tungkol dito. Sandra, ikaw na raw muna ang maglinis sa loob ng library, sabi ni Manong Bunoy.
Hindi makakapasok na 1 buwan si Aling Maita at umuwi sa kanila. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nanganak na daw ang bunsong anak niyang babae. Kaya lumayas doon sa bahay ng asawa at umuwi sa kanila. Pinagmalupitan daw ng biyenan tapos hindi ipinagtanggol ng asawa. Kaya si Aling Maita na muna ang mag-aalaga sa mag-ina. Nag-aalala siyang baka mabinat ang anak niya kung walang makakatulong sa pag-aalaga sa bata. Si Sarian pa man din daw ang anak niya. Ay, mas matagal nga raw magpagaling yung nanganak ng cesarean. Kawawa ng mga anak niya. Ang malas sa biyenan at asawa. Ay talaga. Kaya ngayon, hati-hati muna tayo sa mga gawain niya dito. Ikaw ang papalit sa kanya sa paglilinis sa library. Ingatan mo ang pag-aayos sa mga libro doon. Bitikuloso si Sir Drake sa mga libro niya. Lalo na yung mga nasa collection niya. Huwag mo nang buksan yung mga drawers na nasa mesa niya. Punasan mo lang ang ibabaw. Sige, matagal ko na nga gustong silipin yung library na yon. Pwede kaya ako magbasa ng mga libro doon? At kailan ka naman matatapos magbasa? Ang bagal-bagal mo magbasa eh. Baka Pasko na ay hindi ka pa nakakatapos ng 1 pahina. Malamang maubos ang 1 buong araw nang hindi ka pa nakakapili ng babasahing libro sa tagal mong magbasa ng mga titles noon. Hindi naman siguro. Sanay na si Sandra sa kirot sa dibdib niya sa tuwing may magbabanggit ng tungkol sa kahinaan niya sa pagbabasa at pagsusulat. Kahit mismong nanay nga niya noon ayaw na siyang patuloyin sa pag-aaral ng high school dahil sa kabobohan daw niya. Ang tatay niya lang ang nagpilit na pagtapusin siya ng high school sa kabila ng pangongontra ng nanay niya. Gusto niyang mag-aral at matuto. Pero sadyang hirap lang talaga siya sa pagbabasa at pagsusulat. Kaya kahit na marami siyang gustong malaman na iba't ibang klase ng kwento, hindi niya magawa dahil sa laki ng oras na kinakain ng pagbabasa niya. Sandra, pasensya na nagbibiro lang ako. Okay lang, Ate Irene. Itatanong ko kay Manong Bonoy kung pwede ka makahiram ng libro mula sa library. Hindi naman madamot si na Ma'am Lilia. Basta ingatan mo ang librong hihiramin mo. Tiyak kung papayag sila. Talaga? Nako, salamat Ate Irene. Sige, pupunta na ako dun sa library para maglinis. Pagpasok ni Sandra sa malaking library, ay namangha siya sa dami ng mga libro na naroon. Malalaki ang mga bintana, kaya hindi madilim kahit matayog ang hile-hilera ng mga bookshelves. Siksik at puno ng libro ang bawat istante, pero maayos ang pagkakasalansan ng mga yon. Tinandaan niya ang pwesto ng bawat libro sa kanya sinimulan linisin ang mga bookshelves. Ang daming libro? Ang saya sigurong basahin ng mga to. Ano kayang kwento nito? Baka horror ito? Tumatakbong babae. Tsak may humahabol sa kanya. May pyramid sa likod niya. Baka may mami na bumangon at inahabol siya kasi ginambalan niya yung pahinga. Buti nga sa'yo. Nananahimik ang patay, ginambala mo. Yan tuloy na pala mo. Ito naman. Malamang love story na may halong horror. Magkayakap ang bidang lalaki at bidang babae. Pero may dugo ang kutsilyo sa ibabaw ng mesa. At parang may mata yung anino sa likod ng pinto. Malamang, taksil na asawa tong babae. At yung aninong may mata, multo ng asawa niya na pinatay nila ng kabit niya. Maghihiganting multo sa kanila. Mas interesting pang hula mong kwento kaysa totoong kwento ng librong yan. Ay, kabayo! Hindi ako kabayo Pasensya na, nagulat kita. Hindi ko napansin na nariyan pala kayo, Sir Drake. Pasensya na ho. Ikaw ang bagong kasampahay ni Andrea, right? Sandra ho. Sandra Diaz ang pangalan ko. Pinsan ho ako ni Ate Irene. Naku, nistorbo ko yata ang pagtatrabaho niyo, sir. Babalik na lang ako mamaya para maglinis dito. No, you can stay. Pumili lang ako ng librong babasahin mamaya. Mahilig ka ring magbasa? Oo, sana, pero yung pagbabasang walang hilig sa akin .
Anong ibig mong sabihin? Mabagal ho kasi ako magbasa. Sabi ng nanay ko, baka dahil yun sa pag-inom niya ng beer nung pinagbubuntis niya pa ako. Baka raw naapektuhan yung utak ko kaya mahina ako sa pagbabasa at pagsusulat. Minsan ho kasi parang lumalangoy yung mga letra kapag nagbabasa ako. Paulit-ulit kong kailangan basahin yung nakasulat bago ko yung maintindihan. Kaya kahit gusto kong malaman yung mga kwento sa mga libro, hindi ko magawa. Siguro may dyslexia ka. Ho? Ano ho yun? Sakit pa sa utak yun? Kaya ho ba ako boboy dahil sa sakit na yun? Hindi. Hindi siya sakit sa utak. Learning difference lang yon. At hindi ka bobo. Maraming matatalino at mahuhusay na tao ang may dyslexia. Hirap ka lang sa pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. Dahil iba ang kakayahan ng utak mo. Mas visual. At kailangan mong gumamit ng ibang senses mo. Hindi lang ang mata para matuto ka. Paano niyo ho nalaman yun, sir? Katulad mo rin si Lola Lilia. Pero halos lahat ng mga libro dito ay nabasa na niya. Kaya hindi hadlang ang kondisyon mo para hindi mo mabasa ang mga librong gusto mong basahin. Merong audiobooks din siyang pinakikinggan. Kaya kahit hindi siya magbasa, ayos lang. Audiobooks ho? Ano ho yun? Recording ng mga nagbabasa ng libro at pwede mo yung pakinggan sa app sa phone mo. Parang yung librong pinakikinggan sa halip na binabasa. Gusto mong subukan? May audiobook sa tablet ko. Sandali, eto. Eto ang isang sample ng audiobook. Frankenstein. Ay, The Modern ang Prometheus. galing! Meron palang Written ganyan. by Mary Shelley. At ang ganda ng boses ng nagbabasa. by Rob Gold. Mahal ho ba yan? Saan ho nakakabiling yan, sir? Part 1. Pwede mong hiramin ang tablet na ito. The Four Letters. Marami akong audiobooks na nakasave na dyan. Letter Talaga ho, 1. sir? Hindi ho kayo nagbibiro? Oh, St. Petersburg. Maraming salamat ho, sir, December ah. the 11th, 1797. May love story To suba Mr. rito? Saville, England. wala. Hindi ako mahilig sa mga ganon. Horror, mystery thriller, science fiction, at historical fiction ang nariyan. Pero sige, nagda-download ako ng romance para sa'yo. Ay, nako, kahit wag na ho, sir. Nakakaya naman. Pinahiram niyo na nga ho ako nito eh. Maraming salamat ho talaga, sir. Ibabalik ko ito kapag natapos ko na pakinggan. Nasa kusina at magkasamang naghuhugas ng mga plato sina Irene at Sandra. Nang banggitin ni Sandra ang ginawa ni Drake kanina. Talaga? Pinahiram niya sa'yo ang tablet niya? Oo, at sabi pa niya, bibili daw siya ng iba pang audiobook na romance kasi tinanong ko siya kung may love story ba sa tablet niya. Ay, salamat. Buti naman at bumabalik na siya sa dati. Ano ibig mo sabihin, ate? Mabait naman talaga si Sir Drake noon pa. Palabiro at madaling lapitan. Galante pa. Kaso nung mamatay ang lolo niya ng 1 taon, si Sir Federico ba? Eh parang biglang nagbago si Sir Drake. Daging suplado at masungit siya. Mainitin ang ulo na akala mo galit sa mundo. Parang sinaliban ng kung anong masamang espiritu. Baka yun ang paraan niya ng pagluluksa. Ha? Ano paano? Anong ibig mong sabihin? Malapit siguro siya sa lolo niya kaya nalulungkot siya sa pagkawala nun. Pero di niya lang mailabas o maiiyak ang lungkot na nararamdaman niya. Kaya ang lumalabas na emosyon mula sa kanya ay galit. Alam mo naman ang mga lalaki, pamacho lagi at tapang-tapangan. Parang nakakabawas ng pagkalalaki nila kung iiyak sila. Alam mo parang tama ka dyan. Siguro ganun nga ang nangyari sa kanya kaya naging bugnutin siya na mawala si Sir Federico. Malapit kasi silang maglolo at nag-iisang apo lang siya. Tapos halos sina Ma'am Lilia at Sir Federico na nagpalaki sa kanya. Bakit? Nasaan ang mga magulang ni Sir Drake? Ang kwento ni Aling Maita, bata pa raw si Sir Drake na mamatay ang nanay niya. Tapos nung teenager pa lang daw si Sir Drake nang bigla na lang mawala ang tatay niya si Sir Kiko. Ang akala nung una ay nakidnap si Sir Kiko.
Pero wala naman daw silang natanggap na ransom demand mula sa kidnappers. Wala silang idea kung ano nangyari kay Sir Kiko. Hindi nila alam kung nasaan na yon. Hanggang ngayon nga umaasa pa rin si Ma'am Lilia na matatagpuan si Sir Kiko. Saklap naman ang nangyari sa mga magulang ni Sir Drake. Silang dalawa na lang pala ni Ma'am Lilia magkapamilya. Ang lungkot naman. Kaya nga dapat mag-asawa na si Sir Drake para magkaroon na siya ng pamilya. At madagdagan ang mga amo natin dito. Tsak na cute at magaganda ang mga magiging anak niya. Kahit na sino pa ang mapapangasawa niya. Ang ganda ng lahi nila eh. Pinangunahan mo na naman yung tao. Baka ayaw pa niya mag-asawa. May girlfriend na ba siya? Dati meron, pero hiwalay na sila ngayon. Ewan ko lang kung magkakabalikan pa ulit sila. Hiwalay bate kasi sila lagi ni Ma'am Cora. Bakit? Ay hindi ko rin alam. Pero kung titingnan mo sila magkasama, bagay na bagay sila. Napakaganda ni Ma'am Cora at alam natin na napakagwapo ni Sir Drake. Kung sila talaga ang magkakatuluyan, tsak napaka-cute ng magiging mga anak nila. Anong ginagawa mo rito sa opisina ko, Ernesto? May kailangan ka ba? Wala naman. Initignan ko lang ang itsura ng magiging opisina ko. At tingin ko, ipapabago ko ang interior design nito. Hindi ko gusto ang malalaking bintana na yan sa likod mo. At sino namang nagsabi sa'yo na mapapasayo ang opisina nito? This is the CEO's office. Sa pagkakaalam ko at ng lahat ng tao rito, ako ang CEO ng kumpanya. Sa ngayon, oo. Ikaw ang CEO. Pero pagkatapos ng annual meeting, tiyak kong ako na ang CEO ng kumpanya. Natural na lumipat na ako dito sa pinakamalaking opisina sa buong building, hindi ba? Ganun ka kasigurado na ikaw ang iboboto ng board na pumalit sa akin maging CEO? Ha! Oo naman. I'm sorry to tell you pero hindi mangyayari ang gusto mo. Tignan na lang natin, Drake. Masyado ka pang hilaw para sa posisyong iniwan ng lolo mo. At alam yon ng buong board. Yan lang bang gusto mong sabihin, Ernesto? Nakikita mo naman na busy ako sa trabaho. Bakit hindi ka na lang bumalik kapag may importante kang sasabihin sa akin? Tulad ng pagbati mo sa nalalapit kong engagement party. Oh, engagement? Ikakasal ka na? Sa labis na gulat ni Ernesto ay dumulas ang kamay nito sa dinampot nitong paperweight na hugis pyramid. Tinangka nitong saluhin yon bago bumagsak sa sahig. Nahiwa nang matulis sa tuktok ng pyramid ang gilid ng palad nito. Nagtatagis ang mga bagang na inilapag nito ang paperweight sa shelf na pinagkuhaan nito. Mabilis itong inampat ang pagdurugo ng palad gamit ang panyo nito. Kailangan mo ng first aid kit? Hindi. Kanino ka ikakasal? Paano? Saan? Huwag kang mag-alala. Padadalan kita ng imbitasyon sa engagement party namin. Pero wala kang girlfriend. Nag-break na kayo ni Cora Johnson. Hindi ko alam na kailangan pala kitang i-update sa dating life ko. Namumulang mukha mo, Ernesto. Kailangan mo ba ng oxygen? Misit ka talaga, Almasana. Dahil lang sa respeto ng board sa lolo mo, kaya kanila inilagay sa posisyon mo ngayon. Pero alam ng lahat na hindi ka karapat dapat maupo niya. Nababagot na ako sa usapang ito, Ernesto. Lumabas ka na. Tumayo si Drake mula sa kanyang swivel chair at humakbang patungo sa shelf kung saan nakadisplay ang metal pyramid. Nakangiting dinampot niya yon at tiningnan ang bahay ng dugo ni Ernesto na naiwan sa tuktok ng pyramid. Tinukot niya mula sa bulsa ng pantalon ng cellphone niya at tinawagan ang lola niya. Hello, Lola Lilia. Tama ang kutob natin. Isa ring aswang si Ernesto. Hindi ko alam kung bakit hindi ito sinasabi sa atin ni Lolo Federico noon. Pero nakumpirma ko yon. Ngayon lang, habang kausap ko siya.
Naamoy kong dugo niya. Hindi dugo ng normal na tao. Alam mo ba kung anong klaseng aswang siya? Hindi ko sigurado kung anong lahi niya. Pero ang sigurado ko ay kumakain siya ng tao, Lola Lilia. Malansa at amoy bulok ang dugo niya. Hindi ako makapaniwala na hinayaan siya ni Lolo Federico na maging bahagi ng kumpanya. Para siyang nag-aalaga ng ulupong sa loob ng mismong bahay niya. Kaya siguro mahigpit ang bilin sa akin ng lolo mo na huwag akong magpapaiwan mag-isa sa isang silid kasama si Ernesto. Nag-alala siguro ang lolo mo noon na baka saktan at atakihin ako ni Ernesto kapag nawalan nito ng kontrol sa sarili. Malamang may kasunduan si Ernesto at ang lolo mo. Dahil kung wala, alam mong hindi papayag ang lolo mo na manatili sa loob ng teritoryo niya si Ernesto. Lalo at kumakain pala siya ng tao. Wala akong tiwala kay Ernesto. Masyado siyang uhaw sa kapangyarihan. Marahil pinili ni Lolo Federico na panatilihing malapit sa kanya si Ernesto upang malaman niya ang lahat ng galaw nito. Pero bakit may pakiramdam akong hindi yun ang kakawin mo, Apo? Dahil hindi ako naniniwala na dapat kong kanlungin ang kaaway ko, Lola. Mas mabuting tapusin at ligpitin ang lahat ng mga ulupong sa paligid mo kesa hayaan silang dumami. Masyado kang padalos-dalos, Apo. Yan ang sinasabi ng lolo mo na dapat mong baguhin. Pag-isipan mo munang mabuti ang kakawin mo. Huwag kayong mag-alala, Lola. Pag-iingat ako. Nasa kalagitnaan na ang pinakikinggang audiobook ni Sandra sa tablet na pinahiram ni Sir Drake nang malobat ang tablet. Naisa na niyang tapusin ang pinakikinggan kaya hinanap niya ang charger pero wala yun sa loob ng kwarto niya. Marahil naiwan niya sa ibabaw ng mesa sa library ang charger ng tablet. Lumabas siya ng kwarto niya at nagtungo sa library upang kunin yon. Maliwanag ang mga pasilyo ng mansyon kahit hating gabi na. Hindi raw pinapapatay ni Ma'am Lilia ang mga ilaw. Malapit na siya sa library nang bigla siyang makarinig ng mga kakaibang ingay na tila nilikha ng mga hayop na nag-aangilan at nag-aaway. Kinabahan siya. Luminga siya sa paligid. Hindi niya alam kung saan nagmumulang ingay, kaya binilisan niya ang mga hakbang niya. Dali-dali niyang binuksan ang pinto ng library at pumasok doon. Tanging ang sinag ng buwan na tumatagos mula sa malalaking bintana ng silid ang nagsisibing liwanag sa paligid. Sapat ang liwanag na yun upang malinaw niyang makita ang nakahihindik na anyo ni Sir Drake. Nakatayo ang lalaki sa tapat ng isa sa mga bintana, kaya malinaw niyang napagmasdan ang kabuuan nito. Isa itong aswang. Itim na itim ang mga mata, patutulis sa mga pangil, mahaba ang mga tenga at patulis ang mahabang dila. Duguan ang bibig nito habang may hawak na malaking piraso ng karne. Higit pa roon, napapaligiran din ito ng 3 itim na mga halimaw. Tila pinaghalong aso at kambing. Malalaki ang mga tenga, mahaba ang mga buntot, at matutulis sa mga pangil ng mga halimaw. Sabay-sabay na sumisingasing at akmang sasalakayin siya ng mga halimaw nung makita siya. Wag! 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 Tumigil kayo! Upo! Pakiusap, huwag po ninyo akong kainin. Hindi ko ipagsasabi kahit kaninang nakita ko. Maawa po kayo, pakiusap po. Wala po ako nakita, wala po ako nakita. Sandra, tumigil ka na sa pagsigaw. Hindi ka sasaktan ng mga alaga kong sigbin nang walang pahintulot ko. Sir Drake, pakiusap po. Umaasa po sa akin ang pamilya ko. Ayoko po ako mamatay, pakiusap po, sir. Hindi ka dapat pumasok dito. Hindi mo dapat nakita ang tunay kong anyo. Naiwan ko po yung charger ng tablet at gusto ko lang sana kunin yun. Pangako hindi ko po sasabihin sa kahit sinong tunay yung anyo. Aalis ako bukas na bukas din. Huwag niyo akong kainin, sir. Ngayong alam mo ng lihim ko, hindi ka basta maaaring umalis ng mansyon. Hindi ako makakasiguro na ititiko mo nga ang bibig mo. Isa lang ang solusyon sa lahat ng to. Hindi ko ipagsasabi to.
Maawa ho kayo. Huwag niyo akong kainin. Pangit ang lasa ko. Makunat ang balat ko. May lasa ng dugo ko. May sakit ako nakakahawa. Maawa kayo sa sakit ko kung kinain niyo ako. Huwag po. Relax, Sandra. Hindi ako kumakain ng tao. Karne ng baka ang kinakain kong ito. At dugo ng baboy ang laman ng basong ito. Sir, hindi niyo ako kakainin? Hindi. At kapag tumitig ka pa sa mga mata ko, hindi mo na rin maaalala ang mga nakita mo ngayong gabi. Oo, buburahin ko sa alala ko lahat ng nakita ko ngayong gabi. Makakaasa ho kayo. Walang ibang makakaalam nito, pangako ho. Gigising ka sa kama mo nang walang naaalala na lumabas ka ng kwarto mo ngayong gabi at pumunta dito sa library. Pumikit ka na at matulog ngayon din. Ho? Paano ho ako babalik sa kwarto ko kung nakapikit ako, sir? What the? Bakit hindi tumalab sa'yo ang utos ko? Ho? Sige ho. Pipikit na ako. Sir, ayan. Nakapikit na ho ako. Babalik na ho ako sa kwarto ko, sir. Tumilat ka na, Sandra. Titigan mo ako. Anong nakikita mo ngayon? Magsabi ka ng totoo. Maalalaman ko kung nagsisinungaling ka. Isa ho kayong aswang, sir. At may malalaking halimaw sa tabi niyo. Hindi rin tumatalab sa iyo ang gayuman ng huwad na anyo. Sino ka? Paano mo nagagawang... Napayuko sa sakit si Sir Drake at sa isang iglap, bumalik ang normal na anyo nito. Naging gwapo ulit ang mukha nito. Iniunat nito ang mga braso at ipinilig ang ulo. Puno ng pagtatakang ekspresyon habang pinagmamasdan nito ang sariling refleksyon sa salamin ng bintana. Tila hindi nito inaasahan na mangyayari yon. Maging ang mga tinawag nitong sigbin ay nagbago ng anyo. Naging normal ng mga malalaking aso na lang ang mga yon. Kunot noong niyuko nito ang mga asong tila maamong tupang nakaupo sa tabi nito. Imposible ito. Bilog ang buwan. Hindi pa ako dapat bumalik sa pagiging tao ngayong gabi. Sir, babalik na ako sa kwarto ko. Pangako, susundin ko ang utos niyo. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Sandra. Maupo ka sa sofa. Wala kang dapat ikatakot. Hindi kita sasaktan. Pero alam mo rin naman siguro na hindi kita maaaring paalisin sa mansyon dahil sa nalalaman mo tungkol sa akin. Hindi tumalab sa'yo ang hipnotismo ko o ang gayuman ng huwad na ilusyon ko. Pasensya na. Pero hindi ako nakakasiguro na ititiko mo nga ang bibig mo. Maawa kayo, sir. Sa akin lang umaasa ang mga kapatid at nanay ko. Huwag niyo akong papatayin. Kahit ano ang gagawin ko. Sabihin niyo lang kung anong gusto niyo gawin ko. Susundin ko kayo. Pakasalan mo ko. Ano? Hindi ko maintindihan. Para mataya kong hindi mo isisiwalat ang lihim ko, magpapakasal tayo. Kailangan ko ng asawang maihaharap sa mga kanegosyo ko upang maniwala silang responsable at seryoso ako sa pamumuno sa kumpanya namin. Bibigyan kita ng 50 million. Kapalit ng pagpapanggap mo bilang asawa ko. 2 taon lang natin kailangan manatiling kasal. Pagkatapos ng 2 taon, ay palalayain na kita. Babayaran niyo ako para pakasalan kayo? Pero bakit ho? Bakit ho ako? Kasambahan niyo lang ako eh. Malayong agwat natin sa buhay. Paniniwala bang mga ibang tao sa peking kasal natin? Maganda at matalino ka. Hindi tayo mahihirapang kumbinsihin sila na na-inlove ako sa'yo. Ikaw ang perpektong kandidata para maging asawa ko. Alam mo na ang lihim ko. Hindi ko na kailangang itago pa sa'yo ang tunay kong katauhan. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil sa papel lang naman ang magiging kasal natin. Sa harap ng ibang tao lang tayo aaktong tunay na mag-asawa. Sa loob ng pribadong palapag natin, may kanya-kanya tayong silid. At kung hindi ako pumayag, anong gagawin niyo? Hindi nga ako kumakain ng tao, Sandra. Pero ang mga alaga kong sigbin ay mas gusto ng dugo ng tao.
kesa hayop na tanging pinapakain ko sa kanila ngayon. Sabi mo ay sa'yo umaasa ang buong pamilya mo. Kung ikakasal ka sa akin, wala na silang aalalahanin pa habang buhay nila. Bukod sa 50 million na ibibigay ko sa'yo, pagkatapos ng kasunduan natin, ibibili ko sila ng sariling bahay at lupa. Pati puhunan para sa negosyong gusto nila ay ibibigay ko rin sa kanila. Nang sa gayon, hindi na nila kailangang umasa pa sa'yo. Sige ho. Pumapayag na ho ako sa alok niyo. Mabuti naman. Sandali. Hintayin mo ako rito. Babalik agad ako. Mga Sigbin, bantayan ninyo siya. Lumabas ng library si Sir Drake. Naiwan si Sandra nakaupo sa sofa at pinaliligiran ng 3 malalaking aso. Kung hindi niya lang nakita kaninang tunay na anyo ng mga ito, malamang hinimas niya ng ulo ng mga aso at nilaro ang mga ito. Nang bumalik sa library si Sir Drake, ay lumuhod ito sa tapat niya matapos palayuin ang mga asong nakapaligid sa kanya. Eto. Isuot mo ang engagement ring na isinusuot ng lahat ng babaeng ikinakasal sa mga lalaking almasan. Sa susunod na buwan ay formal nating i-aanunsyo ang pagpapakasal natin. Bukas, magsisimula pag-aaral mo sa lahat ng kailangan mong matutunan bilang asawa ko. Tutulungan ka ni Lola Lilia sa tamang pagkilos, pananamit, at pananalita upang maging handa ka na humarap sa mundong ginagalawan ko. Okay, sir. Simula ngayon ay Drake na ang itawag mo sa akin, Sandra. Lola na rin ang itatawag mo kay Lola Lilia. Inuulit ko, wala kang maaaring pagsabihan ng tungkol sa kasunduang ito. Kahit pa sa sariling pamilya mo. Naiintindihan ko, sir, Drake. Pero, paano ko makukumbinsi si Ate Irene na may relasyon tayo? Kasama natin siya dito sa bahay. At alam niya na ilang beses pa lang tayo nagkita at nagkausap. Pati na iba pang mga tauhan dito sa mansyon. Alam nila wala tayong relasyon. Ipaubaya mo na sa akin ang pangungumbinsi sa kanila. Basta sabihin mo kay Irene na nagmamahalan tayo, kaya tayo magpapakasal. Sabihin mo rin na itinago lang natin ang relasyon natin habang hindi pa tayo sigurado sa damdamin natin. Hindi basta maniniwala si Ate Erin kapag sinabi ko yun. Sandra, matagal na nagtatrabaho dito sa mansyon si Irene. Ni minsan, may nabanggit ba siya sa'yo na may kutob siyang may aswang sa mansyon? Wala, pero sabi niya, haunted daw ang mansyon at takot silang lumabas sa mga kwarto nila dahil doon. Hindi haunted ang mansyon. Yun lang ang inutos ni Lolo Federico na isipin nila upang hindi sila lumabas ng mga silid nila. Ginawa niya yon para hindi nila makita ang tunay niyang anyo kapag bilog ang buwan. Kaya ko ring iutos sa kanila ngayon na isiping may lihim na relasyon tayo. Tulad ng sinusubukan mong gawin sa akin kanina? At kung kaya mo naman palang gawin yon, bakit hindi mo na lang din utusan yung mga kanegosyo mo na isipin na may asawa ka na? Dahil hindi ko kayang utusan ng lahat ng kilala ko na isiping may asawa na ako. Masyado silang marami. Mauubos ang kapangyarihan at lakas ko kapag ginawa ko yon. Magtataka rin sila kung bakit wala akong pinapakitang asawa sa kanila. Maghahanap sila ng pruweba kung sino at nasaan ang tinatawag kong asawa. Oo nga. Pero teka, paano kung hindi tumalab yung utos mo kina Ate Irene tulad sa akin kanina? Hindi mangyayari yon. Ikaw pa lang ang bukod tanging hindi tinabla ng hipnotismo o ilusyon ko. Ganun ba? Paano kapag tapos ng 2 taon? Hindi mo ako pwedeng utusan na kalimutan ng nalalaman ko tungkol sa'yo. Huwag kang matakot. Hihiramin ko lang ang 2 taon ng buhay mo at pagkatapos ay malaya ka nang mamuhay saan man gusto. Umaasa ako na kung makikilala at makakasama mo ko sa loob ng 2 taon, matutuklasan mong hindi ako masama. Na hindi ko kailangang ipaalam sa kahit na sino ang tunay na katauhan ko.
Pagbalik ni Sandra sa kwarto niya ay tulalang napatitig siya sa kisame. Hindi siya makatulog. May isang bahagi ng isip niya ang nagtatanong kung totoo ba ang lahat ng nangyari ng gabing yon. O marahil isang mahabang bangungot lang yon. Subalit ang mahagip ng mata niya ang mamahaling singsing na nakasuot sa daliri niya. Dabatid niyang totoo ngang lahat. Pumayag siyang magpakasal sa isang aswang. Wala siyang ibang mapagpipilian. Kung hindi niya ginawa yon, malamang ang katawan niya ang pinagpiestahan ng mga alagang sigbin ni Drake, sa halip na ang mga malalaking pata ng baboy na inihagis ni Drake sa mga yon. Ang tanging konsuelo na lang niya ay ang tiyak na pag-ahon sa kahirapan ng buong pamilya niya dahil sa kanyang asawang aswang. Kawawang bata. Napakabalas naman niya para makita ang tunay mong anyo. Bakit hindi mo ikinandado ang pinto ng library, Drake? Hindi ko iniisip na may lalabas ng silid nila at gagala sa loob ng mansyon ng ganoong oras, Lola. Nakalimutan ko na bago lang si Sandra at hindi siya kasali sa mga nahipnotismo ni Lolo noon na huwag lumabas ng silid pagsapit ng gabi. Kasalanan ko yan. Sigurado ka ba na siya ang gusto mong pakasalan? Kahit 2 taon lang ang peking kasal ninyo, magiging legal na asawa mo pa rin siya. Matagal kayong magkakasama. May kutob ako na siya ang kabiyak ko, Lola Lilia. Ano? Sigurado ka ba? Paano mo nalaman na siya ang kabiyak mo? Naamoy mo ba ang dugo niya? Nang pumasok siya sa library, iglap ay nawala ang gutom at uhaw ko. Kumalma ako, pati ng mga sigbin ko. Natuwa at nasabik rin sila na lapitan siya. Pero akala niya, sasagpangin siya ng mga sigbin. Hindi rin siya tinabla ng hipnotismo o ng gayuman ng huwad na anyo ko. At higit sa lahat, bumalik ako sa pagiging tao, kahit bilog ang buwan. Oh, Drake, kung siya nga ang iyong nakatakdang kabiyak, ibig sabihin may kakayahan siyang payapain ang aswang sa katauhan mo. Kapag ininom mo ang isang baso ng dugo niya 1 beses sa 1 buwan, mas lalakas ka at mas makokontrol mo na ang pagbabagong anyo mo. Kahit bilog ang buwan, hindi mo na kailangang maging aswang kung ayaw mo. Oo, Lola. At maglalaho na rin ang pagkagutom at pagkauhaw ko sa dugo ng tao. Salamat sa Diyos at maaga mong natagpuan ang nakatakdang kabiyak mo, Drake. Hindi mo na mararanasan ang parehong paghihirap at pagdurusang tiniis ng lolo mo bago niya ako nakilala. Pero kailangan kusang loob na ialok ni Sandra ang dugo niya sa akin, Lola. Hindi ko yun maaaring pwersahing kunin mula sa kanya. At sa ginawa kong pambablackmail sa kanya na pakasalan ako, malamang ay hindi niya kusang ialok ang dugo niya sa akin. Kung ganon, ay kailangan mo siyang suyuin at paibigin, Apo. Kagaya ng ginawa sa akin ng iyong lolo. Relax, Sandra. Isipin mo lang na tayong dalawa lang ang nasa silid. Huwag mong pansinin ang mga nasa paligid natin. Itinuro na sa'yo ng tutor na kinuha ni Lola Lilia ang tamang paraan ng paggamit ng mga utensils na ito, hindi ba? Oo, pero kinakabahan ako eh. Ngayon na ako nakapunta sa ganito kagandang restaurant. Baka malito ako at magkamali sa gagamitin kong kubyertos. Tayong dalawa lang naman ang magkasama sa mesang ito. Walang ibang makakapansin. Magkamali ka man. At isa pa, karamihan sa ibang kumakain ngayon dito ay mga tauhan ko. Pinareserve ko ang buong section na ito ng restaurant para sa unang date natin sa labas. Hindi ka nila huhusgahan. Gusto ko lang masanay ka sa ganitong sitwasyon. Gayahin mo lang ako at i-enjoy mo ang pagkain mo. Okay, salamat. Pero hindi ba magagalit ang may-ari ng restaurant na kasama natin sina Ares Porto Sandali?
Hindi. Nakikita ng ibang ordinaryong tao ang mga sigbin kung hindi nila ito ipahihintulot. Tanging ikaw ang nakakakita sa kanila ngayon dahil gusto nilang makita mo sila. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi tayo mapapaalis dahil sa kanila. Mabuti naman. Tawagin mo ng waiter, okay? Okay. Pero ano na nga yung tawag sa steak na luto? Ayoko kasi nung steak na hinopa tulad ng kinain natin dun sa mansyon ng isang linggo. Dayala ako sabihin kasi mukhang proud na proud si Chef Jordy nang ihain niya yun sa atin. Napansin ko nga ang pagniwi mo habang inunguya mo ang rare steak mo. Sanay kasi si Chef Jordy sa gusto kong klase ng steak. Kaya ganun din ang inihain niya sa'yo. Medium o medium well, kung gusto mo na konti lang ang hilaw na parte. Kung ayaw mo naman talaga ng kahit katiting na hilaw na parte, well done ang piliin mo. Yung well done ang gusto ko. Alam kong gusto mo ng madugo pa pero ayoko talaga ng ganun eh. Hindi naman dugo yun. Bago pa lutuin, ay inalis na nila lahat ng dugo ng karne. Masarap at malasang juice na lang ng karne yun. Pero sige, well done ang orderin mo. Huwag kang mahiyang sabihin kung ayaw mo sa pagkain na pinatitikim ko sa'yo. Hindi kita makikilala ng gusto kung itatago mo ang tunay na opinyon mo. Matagal tayong magkakasama at ayokong mas gawing mahirap ito para sa'yo. Salamat. Yun nga rin ang sabi sa akin ni Lola Lilia. Hindi ka naman daw madaling magalit kapag ginokontra ka. Ang pinakaayaw mo lang ay ang magsinungaling sa iyong kausap mo. Totoo yun. Hanggat maaari, gusto kong kilalanin ka at maging kaibigan mo. Maging asawa kita at gusto kong maging masaya ka. Namula ang mga pisngi ni Sandra at tila naasiwa na dagling nag-iwas ito ng tingin. Naaliw sa dalaga na napangiti si Drake. Sa bawat araw na lumipas, ay mas lalo siyang humahanga sa ganda ng dalaga. Namamangha rin siya sa natutuklasan niya ng mga ugali at katangian nito. Hindi man ito nakapagtapos ng kolehiyo, halata pa rin na matalino at mabilis itong matuto. Sabik itong sumubok ng mga bagong bagay. Pinaplano na nga nila ang pagpasok nitong muli sa eskwela pagkatapos nilang ikasal. Tinawag ni Drake ang waiter at binigay nilang dalawa ang mga order nila. Pagkaalis ng waiter, isang kakilala ang lumapit sa mesa nila. Pinakilala ni Drake si Sandra sa lalaki at saka saglit na kinausap yun tungkol sa susunod nilang golf game. Nang matapos ang pag-uusap nila, ay saka humarap ulit si Drake kay Sandra. Pero nakatingin sa gawing likod niyang dalaga. Kunot ang noo nito at may pagtataka sa anyo. Hindi na kailangang lumingon ni Drake para malaman kung ano o sino ang dahilan ng ekspresyon niyo ni Sandra. Kahit malayo pa, langhap niya ng pamilyar na pabango ng ex-girlfriend niya si Cora. Dinig din niyang pamilyar na tikatok ng high heels nito sa marmol na sahig ng restaurant. Drake, kilala mo yata ang babaeng papalapit sa atin. Masamang tingin niya sa akin at titig na titig siya sa likod mo. Malamang ay ang ex kong si Cora yan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa kanya. Huwag mo na lang pansinin ano man ang sabihin niya. Napakaganda niya. Tama si Ate Irene. Bagay na bagay kayong dalawa. Mas maganda ka pa rin sa kanya. At nakahihigit ka sa kanya sa maraming bagay. Hello, Drake, honey. Kumusta ka na? Did you miss me? Hi, Cora. Hi, Cora lang. Ang sasabihin mo sa akin? Matapos ang matagal nating hindi pagkikita? Parang gusto kong magtampo sa'yo niyan, Drake, honey. Cora, let me introduce you to my fiancée, Sandra. Sandra, my love. Meet Cora. Ang ex ko na nabanggit ko na sa'yo noon. Hi, Cora. Nice to meet you. Sa halip abutin ng kamay na inilahad ni Sandra, hinagod lang ng nanunuring tingin ni Cora ang kabuuan niya. Kapag kuwan ay inirapan siya nito at muling hinarap si Drake. Halatang hindi yun nagustuhan ni Drake dahil sa pagdidilim ng ekspresyon ng binata.
Maging ng 3 sigbi na nakapalibot sa upuan niya dahil biglang tumayo ang mga yon at inangilan si Cora. Pero walang kamalay-malay ang babae sa presensya ng 3 halimaw na nandilisik ang tingin dito. Nangangamba naman siya na baka biglang sagpangin ng 3 babae. Kaya umangat ang kamay niya upang himasin ang ulo ng sigbin na pinakamalapit sa kanya. Nang makita ng 2 pa ang paghimas niya sa ulo ni Ares, naguunahan sa paglapit ang mga ito sa kanya. Nagpapahimas rin ng mga ulo nila. Natatawang pinagbigyan niya ang mga ito. Pati tuloy si Drake ay hindi maiwasang mapangiti. Anong ginagawa niya? May problema ba sa pag-iisip ang asama mo, Drake? Bakit iwinawas-iwas niya mga kamay niya? Iniistorbo mo kami, Cora. Anong kailangan mo? Oh, please, Drake. Don't tell me na totoo ang sinabi ni Mr. Ernesto Guanyo tungkol sa'yo. Ikaw? Engage? Sabihin mo na sa akin ang totoo. Pakana mo lang lahat ng ito para bumalik ako ng bansa at makipagbalikan sa'yo, hindi ba? Bakit ako magpo-propose sa ibang babae kung gusto kong makipagbalikan sa'yo, Cora? 5 buwan na tayong hiwalay at balita ko, may iba ka na rin dinidate. Drake! Just stop it, okay? Alam ko na ginawa mo lang ito para pagsilosin ako. Look! Pwede ba tayo mag-usap sa labas? Privately? I'm sorry, Cora. Nakikita mo naman. Nagdi-date kami ng fiancé ko. Pwede kang tumawag sa opisina ko para magpa-schedule meeting. Oh, Drake, honey. Palabiro ka talaga. Bakit pa kailangan magpa-schedule ng meeting sa'yo? Dahil simula ngayon, tungkol sa negosyo na lang ang ugnayan nating 2. Kaya dapat sa opisina natin pag-usapan yun. Hindi dito, hindi ngayon. Drake, napipiko na ako. Alam mong hindi tungkol sa negosyo ang pag-uusapan natin. Kailan ba natin pinag-usapan ang tungkol doon? Wala akong pakialam sa shares ng family ko sa company. Kung ganon, ay wala akong makitang dahilan para mag-usap pa tayo. Drake, please. Hindi mo naman siguro ako babaliwalain ng ganito matapos ang mahabang panahon na pinagsamahan natin. Cora, Okay lang, Drake. Mag-usap muna kayo. Hintayin kita rito. fine. Come, Cora. Mag-usap tayo sa labas. Babalik agad ako, Sandra. Masuyong hinagka ni Drake sa pisngi si Sandra tsaka humakbang patungo sa pinto ng restaurant. Pinukol muna ng masamang tingin ni Cora si Sandra bago ito sumunod kay Drake. Walang ibang tao sa labas ng restaurant. Bakante ang malawak na lobby ng hotel na kinaroroonan ng restaurant maliban sa nag-iisang receptionist sa front desk. Malayo naman ito kaya imposible ring marinig nito ang pinag-uusapan ni na Drake at Cora. Paano mo nagawa sa akin to, Drake? Inalok mo ng kasal ang isang babaeng bago mo pa lamang nakilala? Samantalang ni minsan sa loob ng 5 taon nating relasyon, hindi mo ako binilhan naman lang ng isang singsing. Cora, baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nakapaghiwalay sa akin. Sabi mo sawa ka na sa relasyon natin. At wala pang 1 buwan, may bago ka ng boyfriend. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo ako inaakusahan. Na para bang niloko kita. Ginawa ko lang naman yon dahil hindi ko maramdaman na seryoso ka sa akin. Nakipaghiwalay ako sa iyo dahil akala ko hahabulin mo ako. At ang pakikipag-date ko kay Armand ay paraan lang para pagsilosin ka. Hindi na tayo mga bata para sa mga larong ganyan, Cora. Sinabi ko na sa iyo nang makipaghiwalay ka sa akin. Yun na ang huling beses na maghihiwalay tayo dahil wala na akong balak na makipagbalikan sa iyo. Sawa na ako sa paglalaro mo sa emosyon ko. Sawa na ako sa pananakot mong hiwalayan ako sa tuwing hindi ko sinusunod ang mga kapritsyo mo. Hindi. Hindi ako papayag, Drake. Akin ka. Mahal kita. At naniniwala akong mahal mo pa rin ako. Alam kong
kung palabas mo lang ang engagement ninyo ng babaeng yon. Saan mo ba siya napulot? Sa teatro? Drama school? O baka naman, isa siyang paid escort? Enough! Huwag mong insultuhin ang fiancé ko. Hindi siya mahusay na artista tulad mo. Pakakasalan ko siya dahil siya ang mahal ko. Wala akong pakialam kung tanggapin mo yun o hindi. Drake, itigil mo na to. Sige, aaminin ko na. Nakipaghiwalay ako sa iyo dahil sa utos ni Mr. Ernesto Guanyo. Sabi niya, Jack na madidistra ka raw sa negosyo kapag nakipaghiwalay ako sa iyo matapos mamatay ng lolo mo. I'm so sorry, Drake. Pero ayaw mo akong samahan pumunta sa Europe noon. Kaya nagpunta ako sa Europe kasama ni Armand gamit ang perang ibinayad sa akin ni Mr. Ernesto. Patawarin mo ako, Drake. I was just so mad at you. Alam ko ng tungkol ron, Cora. Matagal ko nang alam yon. Hindi ko lang inaasahan na tatanggapin mo nga ang alok niya para sirain ako. Kung yan ang paraan mo ng pagpapakita na mahal mo ko, salamat na lang. Hindi ko kailangan ng klase ng pagmamahal na alam mo. Drake, please. I'm sorry. Galit lang ako noon sa'yo kaya ako nagawa yun. Patawarin mo na ako, please. Huwag mong gawin to. Huwag kang magpakasal sa babaeng yun. Tayong para sa isa't isa. Mahal kita. Hindi na kita mahal, Cora. Hindi ko kayang mahalin ang isang traidor na kayang samantalahin ang pagluluksa ko sa lolo ko. Kapalit lang ng kapritsyo. Drake! Drake, bumalik ka dito! Drake! Pumasok na si Drake sa loob ng restaurant. At ang makita niya si Ernesto na nakaupo sa mesa nila ni Sandra, ay binilisan niya ang mga hakbang niya. Dapat iimbagang siya sa galit ang makitang pamumutla ng dalaga habang nakatitig kay Ernesto. Malamang magkakuntsaba na naman sina Cora at Ernesto para sirain ang gabi niya. Nilansi siya ni Cora upang malayang malapitan ni Ernesto si Sandra. Sige na, Iya. Aminin mo na sa akin ang totoo. Binayaran ka lang ni Drake para pakasalan siya, hindi ba? Peke ang relasyon ninyo. Huwag kang matakot. Tutulungan kita, Iya. Alam kong tinatakot ka lang ni Drake para pakasalan mo siya. Sabihin mo sa akin ang totoo. At tutulungan kitang makatakas mula sa kanya. Mawalang galang na, Lolo. Pero una, hindi ko kayo kilala. Pangalawa, sa itsura ng boyfriend ko, tingin nyo kailangan niya magbayad ng babae para pakasalan siya? At pangatlo, pasensya na ho kung magiging bastos ako. Pero hindi naman katulad yung boyfriend ko. Matandang hukluban na mukhang ilang tulog na lang nasa hukay na. Kaya bakit ako matatakot sa kanya? Mahal ko siya. Kaya ako siya pakakasalan. Sino ba kayo? Ano pa kailam niyo sa buhay ko? Well, looks like my damsel is not in distress, Ernesto. Malinaw na hindi niya kailangan ng tulong mo o ang presensya mo. Kaya makakaalis ka na at isama mo ng kasabot mo sa labas. Bastos ang babae ito. Ako pang bastos? Samantalang kayo tong bigla na lang lumapit sa akin at pinipilit akong sumama sa inyo, hindi ko nga kayo kilala? Anong klase ng tao ka? Bakit hindi ka tinatabla ng kapangyarihan ko? Sadyang kakaiba at espesyal talaga ang fiancé ko, Ernesto. Maging ako ay nagugulat sa mga kakayahan niya. At alam ba ng espesyal na fiancé mo ang totoo tungkol sa iyo? Alam ba niya na isa kang aswang? Drake! Huwag kang mag-alala, Sandra. Alam ni Ernesto kung ano ako dahil isa rin siyang aswang. Hindi ba, Ernesto? Sinasabi ko na nga ba at naamoy mo ang dugo ko. Kung hindi lang ako nasugatan sa loob ng opisina mo, matagal ko pa sana nago sa iyo ang totoo. Alam kong hindi yun naaminin sa iyo ng lolo mo dahil may isang salita siya. Hindi niya babaliin ang binitiwan niyang pangako. Pinangako ni Lolo na hindi niya ibubunyag ang tunay mong katauhan.
Bakit? Anong kasunduan ninyo? Ikaw ang uri ng aswang na tinutugis niya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit dinayaan kanyang maging parte ng Azuag Corporation. Masyado mong sinasamba ang lolo mo, Drake. Ilagay mo siya sa pedestal. At hindi niya maatim na sirain ang paniniwala mo sa kanya. Kaya hindi niya sinabi sa iyo ang lahat ng sekreto niya. Hindi niya sinabi sa iyo kung ano ang tunay na silbi ko sa kumpanya. Ako ang tagapamaslang niya ng mga karibal niya sa negosyo. Ako ang inuutusan niyang ligpitin ang mga taong nakakalaban niya. Ako ang tagalinis ng kalat na hindi niya gustong matuklasan ng iba. Sinungaling. Hindi yun gagawin ng lolo ko. Yan mismo ang dahilan kung bakit hindi ka karapat-dapat sa posisyon bilang pinuno ng kumpanya, Drake. Masyadong malakas ang dugo ng iyong ina na isang tao. Ang kailangan namin bilang pinuno ng Aswang Corporation ay isang purong aswang na kayang gumawa ng mabibigat na desisyon. Hindi isang aswang na may dugong tao, mahina, maawain, at laging pinaiiral ang puso kesa sa utak. Malayong-malayo ka sa iyong lolo. At sinong gusto mong pumalit sa kanya? Ikaw? Para ano? Malugi at bumagsak ang buong kumpanya? Siguro nga mahusay kang magtrabaho sa dilim bilang hitman ni Lolo Federico. Pero bobo kang negosyante. Kaya duda ako kung ikaw ang pipiliin ng Board of Directors na maging CEO. Tignan na lang natin, Drake. Pagsisisihan mo ang kayabangan mong ito. Tapos ka na ba sa villain speech mo? Nagugutom na kami ng fiancé ko. Istorbo ka sa date namin. Drake, anong ibig mong sabihin na siya ang uri ng aswang na tinutugis ng lolo mo? Hindi ba kayo pareho? Hindi. Marami at iba-iba ang uri ng mga aswang, Sandra. Tingin ko, bukod sa pagtuturo sa iyo ng tutor na kinuha ni Lola Lilia, kailangan din kitang turuan tungkol sa mga kalahi ko. Si Ernesto ang uri ng aswang na kumakain ng puso at tay ng tao. Kaya iwasan mo siya. Kapag nilapitan ka niya sa susunod, tawagin mo agad ako. Dala mo bang maliit na pouch na ibinigay ko sa'yo? Oo, narito sa bag ko. Mas mabuti kung ididikit mo yan lagi sa katawan mo. Itahi mo sa damit mo. O kaya gawin mong pintas. Panlaban yan sa lahat ng uri ng aswang na kumakain ng tao. Ang kamanyang, bawang, asin at batong itim na nasa likod ng pouch ay mabisang agimat laban sa mga aswang. Pero hindi ito tumatalab sa'yo. Dahil hindi pa ako kailanman kumain o tumikim ng dugo ng tao. At hindi ko gagawin yon. Kahit pa ikamatay ko ang pagkagutom at uhaw ko. Tao si Lola Lilia. Tao rin ang aking ina at tao ka. Isang malaking kalapastanganan kung kakain ako ng kauri ninyo. Kung ganun, tinatakot mo na ako ng gabing sabihin mong ipapakain mo ako sa mga sigbin. Oo. Pasensya na. Gusto ko lang mapapayag ka sa alok ko. Nakita mo naman ang sitwasyon ko kay Ernesto. Siya ang pinakamahigpit kong kaaway sa kumpanya. Kinukumbinsin niya ang ibang board members na alisin ako bilang CEO. Pinagkakalat niya na irresponsable at mahina ako para patakbuhin ang kumpanya. Dahil mataas ang bilib niya sa sarili niya na siya dapat ang nasa posisyon mo? Oo. Sakim at ganid siya sa kapangyarihan. Tuso at traidor lumaban. Ginagamit niyang dahilan na binata pa ako, kaya wala akong alam sa responsibilidad at pagganap sa mga tungkulin ko. Karamihan sa mga board members ay matatanda na at lumang mag-isip, kaya nangangamba akong marami sa kanila ang kakampi sa kanya. Kaya kailangan mo maipakita sa kanila na ikakasal ka na bilang patunay na handa ka na lumagay sa tahimik, maging responsabling asawa at ama. Mismo. Huwag kang mag-alala. Maaasahan mo ko.
Salamat. At muli, humihingi ako ng tawad sa pananakot ko sa iyo ng gabing yon. Sabihin mo lang kung paano ako makakabawi sa iyo. Hindi na kailangan. Sapat nang alam ko na ligtas ako kapag kasama kita at ang mga sigbin mo. May isa pa pala akong aaminin sa iyo. Ano yun? Ang 3 sigbi na yan ay iyo na. Sila ang personal na tagabantay mo. Marami akong kalaban. Kaya inatasan ko silang 3 na maging kasama mo saan ka man magpunta. Simula ng gabing pumayag ka sa alok ko, pirming nasa tabi mo na sila. Hindi mo nga lang sila nakikita dahil hindi sila nagpapakita sa'yo. Ayaw rin nilang matakot ka sa kanila kaya itinago nila ang presensya nila sa'yo. Mga alaga ko na sila? Oo. Nakabase ang mga emosyon, kilos at gawin nila sa'yo. Kung galit ka, galit din sila. Kung malungkot ka, ganun din sila. Pero kung natatakot ka, otomatikong aatakihin nila ang sino man o anuman na kinatatakutan mo. Kaya kailangan mo silang utusan na huwag basta umatake. Maiintindihan kinila anuman ang iutos mo sa kanila. Sandra, okay ka lang ba? Namutla ka. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Pangarap ko magkaroon ng alagang aso noon pa pero hindi ko naisip na posible magkaroon ako ng alagang aswang. Dumating ang waiter, dala ang tray ng pagkain nila. Habang kumakain ay nagkwentuhan sila tungkol sa lahat ng mga paborito at mga kinaayawan ng isa't isa. Halos hindi na nila namalayan ng oras. Kung hindi pa sila nilapitan ng manager na malapit nang magsara ang restaurant, hindi pa matatapos ang date nila. Magkatabi sa backseat ng kotse sina Drake at Sandra habang pauwi mula sa isang fundraising event na dinaluhan nila. Maliban sa driver na si Saul, kasama rin nila ang lead bodyguard ni Drake na si Paul. At sa likod ng kotse nila, kasunod nila ang isa pang kotseng sinasakyan ng 4 pa nitong bodyguards. Isa yung bagay na hindi pa rin makasanayan ni Sandra. Hindi niya akalain na ganito pala ang buhay ng mayayaman. Lagi may nakabuntot na mga bodyguards at mga tauhan. Medyo inaantok na si Sandra kaya nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Drake. Nitong mga nakalipas na araw, mas lalong napapalagay ang loob niya sa gwapong lalaki mapapangasawa. Hindi na rin siya gaanong naaasiwa kapag inaakbayan siya nito o kaya hinawakan sa bewang. Minsan nga, siya na mismong umaangkla sa braso nito kapag naglalakad sila. Malayo pa naman tayo sa mansyon, matulog ka na muna, Sandra. Okay. Pero gisingin mo ako kapag nasa mansyon na tayo ha. Huwag mo na akong buhatin, mabigat ako eh. Baka mabalik pa yung likod mo sa pagbuhat sa akin. Hindi ka naman mabigat. Parang bumuhat lang ako ng una nang buhatin kita. Hindi ko maintindihan kung bakit conscious ka sa timbang mo. Tamang-tama lang naman yun sa tangkad mo. Mula pagkabata pa, chubby na talaga ako. Sarsa, imbes na Sandra nga ang tawag sa akin ng mga kalaro ko nun eh. Sarsa na lang daw kasi ang kulang kletsyo na ako. Kalimutan mo na yon. Para sa akin, sexy ka at hindi mo kailangang ma-insecure sa timbang mo. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Di ka naman sinungaling eh. Tumatawag si Terence. Hello? Bakit? Ano? Sige. Harangin ninyo sila. Sigurado akong hindi lang sila ang grupong aambush sa atin. Maging alerto kayo. Bye. Drake, anong nangyari? May kotse sa likod ni na Terence. Napilit silang binubunggo. Mga aswang daw ang sakay ng kotse. Tauhan ni Ernesto. Paul, magpalit anyo ka at lumipad sa unahan natin. Siguradong may nag-aabang sa atin sa susunod na kanto. Saul, lumiko ka sa eskinita sa kaliwa. Biglang nawala ang antok ni Sandra. Lalo na nang bunutin ni Drake ang isang baril mula sa compartment sa ilalim ng upuan nito at iabot sa kanya. Inilabas din ito ang isang punyal na gawa sa pilak at muling iniabot yun sa kanya. Sumipol ito at sa labas ng kotse.
ay biglang lumitaw ang 4 na sigbin. Sa bilis ng takbo ng mga yon, ay tila hindi man lang nahihirapan na sabayan ang andar ng kotse nila. Samantalang sa loob ng kotse, lumabas din ang 3 sigbin niya. Pinalibutan siya ng mga yon. Alam mo na kung paano gagamitin ang baril at punyal na ito, hindi ba? Oo, Drake. Huwag kang magdalawang isip na barilin at saksakin ang kalaban. Dahil hindi sila mangingiming paslangin ka. Puprotektahan ka ni Saul at ng mga sigbin mo. Pero sakaling may makalusot sa kanila, barilin mo sila agad. Oo, pero saan ka pupunta, Drake? Ako ang gusto nilang patayin. Magpapahabol ako sa kanila at ilalayo ko sila sa inyo. Saul, dumiretso kayo sa underground garage sa mansyon. Mas ligtas kayo roon. Alam na rin ni Lola Lilia ang nangyayari. Tinawagan na siya ni Terence kanina. Hinihintay niya kayo sa mansyon. Mag-iingat kayo. Saul, tiyakin mong ligtas ang asawa ko. Drake, mag-iingat ka rin. Oo, babalik ako agad. Binuksan ni Drake ang pinto ng kotse kahit tumatakbo pa yon. Lumundag ito at sa isang iglap ay naging aswang. Pero ibang anyo nito kaysa sa anyong nakita ni Sandra nung unang gabing natuktasan niyang lihim nito. Mistulang higanting sigbi na nakakatayo sa 2 paa nito si Drake. 10 beses itong mas malaki kaysa sa mga sigbi nito. Hanggang mawala si Drake sa paningin ni Sandra ay nakalingon siya sa likod ng kotse. Mas nag-aalala siya para sa binata kaysa para sa sarili niya. Alam niyang si Drake ang nais paslangin ng mga kalaban nitong aswang. Pero nagkamali siya dahil siya pala ang totoong pakay ng mga aswang. Hindi makapaniwala si Drake sa dami ng mga aswang na pinadala ni Ernesto. Sugatan at duguan ng 4 niyang sigbin, pati ng 4 pa niyang mga aswang na tauhan. Subalit kung inaakala ni Ernesto na ganito lang siya kadaling mapapatumba nito, nagkakamali ito. Sinagpang niya sa lieg ang aswang na nangalmot sa mukha niya. Malakas na ipinaling niya pakaliwang ulo niya, kaya nabali ang leeg ng aswang na kalaban niya. Mabilis na pumalit ang isang manananggal sa pwesto ng aswang na bumagsak sa paanan niya. Hinablot niya ang mga pakpak noon at parang telang pinunit tsaka inihagis palayo yun. Mas marami ang mga kalabang aswang kesa sa inaasahan niya. Nakikita niya nangihina ng mga tauhan niya, pati na ang mga sigbin. Pero hindi sila maaaring tumigil sa pakikipaglaban hanggat hindi niya natitiyak na ligtas nang nakalayo sina Saul at Sandra. Hindi pa niya naririnig ang tinig ng mga sigbi ni Sandra sa isip niya. Ang mga ito ang magsasabi sa kanya na ligtas nang nakarating ang mga ito sa mansyon. Isa ka talagang hangal, Drake. Abala ka sa pag-ubos sa mga kampong ko samantalang ang babaeng pagkakasalan mo ay nag-aagaw buhay na ngayon sa kamay ng mga aswang ko. Huwag mong sasaktan si Sandra, Ernesto. Ako ang kalaban mo. Wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Siguro ka? Pero siya ang pinakamalaking kahinaan mo. Sumuko ka na ngayon din at sumama sa akin kung gusto mong maabutan ng buhay ang babaeng pagkakasalan mo. Sinungaling ka. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ligtas na nakatakas na sina Sandra. Sigurado ka ba dyan? Handa ka bang isugal ang buhay ng babaeng iyon? Ikaw rin. Nasa sa iyo naman ang huling desisyon. Sumuko ka man o hindi. Tagumpay pa rin ako sa laban na ito. Malalaman ko ngayong gabi kung masarap ba ang lasa ng babaeng ipinagpalit mo kay Cora. Sinubukang tawagin ni Drake sa isip ang mga sigbi ni Sandra pero hindi niya marinig ang mga tinig ng 3. Imposibleng mangyari yon kahit gaano pa kalayo naroon ang mga sigbin. Ang tanging dahilan para hindi niya matawag o makausap ang mga sigbin ay kung namatay na ang mga ito. At kung patay na ang mga sigbin, posibleng ang nadakip ng mga tauhan ni Ernesto si Sandra. Nagtatagis ang mga bagang na sinenyasan niya mga tauhan at mga sigbin niyang tumigil sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Ernesto. Kailangan niya makatiyak na ligtas si Sandra, kahit pa mga hulugan yon ang kusang pagsuko niya kay Ernesto. Mabuti. Madali ka naman palang kausap, Drake.
Elver, Cardo, igapos ninyo siya pati na ang mga aswang niya at ang mga nasaan ang mga sigbin? Mga bobo! Bakit tinayaan niyo makatakas sa mga sigbin? Sila ang mahalaga sa misyong ito. Sila ang kailangan ko, mga inutil! Hanapin niyo ang mga sigbin na yon! Nahuhulaan ko na kung ano talagang gusto mong makuha, Ernesto. Hindi ka talaga interesado sa posisyon ng CEO, no? Ang pakay mo ay ang maging leader ng mga aswang at sigbin. Ngayon mo lang nahulaan yon. Tulad ng sinabi ko, hangal ka talaga. Hahanin ko ang posisyon bilang CEO. Tulad ng sinabi mo, hindi ako mahusay na negosyante, pero mahusay akong leader ng mga kalahi natin. At sa akin dapat napunta ang pagkontrol sa mga sigbin. Ako ang dapat na pinili nila. Maging kapalit ni Federico. Hindi isang musmos na may lahing taong katulad mo. May sariling paraan ang pagpili ng aswang na pagsisilbihan nila ang mga sigbin. Hindi si Lolo Federico ang pumili sa akin, kung hindi ang mga sigbin mismo, Ernesto. Marahil hindi ka nila pinili dahil sa paningin nila, hindi ka karapat-dapat. Manahimik ka! Elmer, Gardo, ano pang hinihintay ninyo? Isa kayo na sa van of visit na yan. Tignan na natin kung makapagmatigas ka pa habang pinahihirapan ko sa harapan mo ang babae niyon. Anong itinatawa mo dyan, Inutel? Nasira na ba ang ulo mo sa pagkatalo mo ngayong gabi? Puno ng galit at hinanakit ang dibdib ni Sandra sa sinapit ni Saul at ng mga sigbin niya mula sa kamay ng mga aswang na dumakip sa kanya. Kaya sa halip na mamaluktot sa takot, ay buong tapang pa niyang pinagsusuntok at pinagsisipa ang mga ito. Tumigil lang siya nang mahilo siya sa lakas ng bigwas sa kanya ng isa sa 5 aswang na dumukot sa kanya. Nang itulak siya ng aswang papasok sa madilim at mabahong silid na yon, halos mapasubsob siya sa sementadong sahig. Sinalo lang siya ng kaawa-awang katawan ni Cora. Iisipin mong wala ng buhay ang babae na kahandusi sa sahig. Pasa-pasa ang mukha nito at duguan ang buong katawan. Mahina ng tibok ng puso nito at kung hindi sila makakalabas ron, tiyak na mamamatay ito ngayong gabi. Napuno ng awa ang puso niya sa malagim na sinapit ng babae. Nilapitan niya ito at tinapik ang kamay nito na tila tanging hindi dumanas ng abuso. Huwag kang bibitaw, Cora. Tiyak kung darating si Drake dito para iligtas tayo. Kumapit ka lang. Huwag kang susuko. Tulong! Tulungan niyo ako! Cora, huwag ka muna kumilos. Baka may nabaling puto ka. Sino ka? Ako si Sandra. Sandra? Oo. Boyfriend ko si Drake. Dinakip din ako ng mga kalaban niya at ikinulong sa kwartong to kasama mo. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka dumating, hindi ako iiwan ni Drake. Hindi magagalit sa akin si Tito Ernesto. Dahil sa iyo, kaya ayaw niya akong gawing aswang din. Kasalanan mo to! Sige, yan nga. Magalit ka. Ipunin mong lahat ng lakas mo at huwag kang bibitaw, okay? Paparating na sila, Drake. Ililigtas siya tayo sa tiyuhin mo. Teka, paano mo naging tiyuhin si Ernesto? Alam ba ni Drake yun? Hindi. Dahil lahat ng alam niya tungkol sa akin ay pawang kasinungalingan lang. Isa sa mga asawa ni Tito Ernesto ang tiyahin ko. Inutusan nila akong akitin at bilugin ang utak ni Drake. Gusto nilang kontrolin siya sa pamamagitan ko. Minahal ko talaga siya pero alam kong hindi niya ako mapapatawad kung malalaman niya ang totoo. Kaya lagi ako nakikipag-iwalay sa kanya. Pero sa tuwing gagawin ko yun, pinipilit at tinatakot ako ni Tito Ernesto na makipagbalikan sa kanya. Pero ngayong ikakasal na si Drake, hindi na ulit siya nakipagbalikan pa sa akin. At
kusang tinanggap ko mula kina Tito Ernesto. Napakasama niya. Isa talaga siyang aswang sa itsura o galit puso. Ares! Portos! Dali! Buhay kayo! Salamat sa Diyos, buhay kayo! Akala ko napatay kayo ng mga aswang kanina. Sinong kausap mo? Baliw ka ba? Tayong dalawa lang ang narito. Shh! Teka lang, kausap ko mga alaga kong sigbin. Ares, Portos, dali. Nakakausap niyo sa isip si Drake, di ba? Sabihin sa kanya kung nasan tayo ngayon. At sino mang aswang napapasok sa pintong yan, nasasaktan tayo. Balaya na kayo atakihin. Hindi kalaban si Cora. At kahit kalaban pa siya, masyado na siyang mahina para saktan ako. Nakakausap at nakikitang mo mga sigbi ni Drake? Oo. Mula pa nung unang gabi ko sila nakita. Kung ganun, ikaw ang kabiyak niya. Wala nang ang pag-asang mapatawad niya pa ako at tanggapin muli sa buhay niya. Wala nang silbi pang mabuhay ako. Kung wala na rin palang pag-asang magkabalikan kami ni Drake. Ha? Hindi! Hindi pa kami kasal ni Drake. Hindi pa niya ako kabiyak. Huwag kang susuko. Cora, hindi ka pwedeng mamatay dito. Lumaban ka. Mabuti kang tao. Siguro yan ang dahilan kaya kami nahal kaagad ni Drake. Karibal mo ako pero mas gusto mong mabuhay ako kaysa mamatay dito. Paano kung agawin ko si Drake sa'yo? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya hindi ka pwedeng sumuko, okay? At kung magpapaagaw si Drake sa'yo, desisyon niya yun. Hindi ko naman pipilitin ng isang lalaki manatili sa tabi ko kung ayaw niya pala sa akin. Ang ganda-ganda ko kaya. Ibang ibig sabihin ng kabiyak sa mga aswang, Sandra. Tanging ang kabiyak lang ng isang aswang ang kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan at lakas kahit hindi siya aswang mismo. Kabiyak ka ni Drake kaya sinusunod ka rin ng mga sigbin niya. Silang pinakamalakas na puwersa sa buong lahi ng mga aswang. Ang sino mang itinuturing nilang amo, ang itinuturing na hari ng mga aswang. Ano? Ibig sabihin, hari si Drake ng mga aswang? Oo. At yun ang posisyong gustong agawin ni Tito Ernesto sa kanya. Dinukot ka ni Tito Ernesto upang pilitin si Drake ni isuko ang sigbin kay Tito Ernesto. At bilang kabiyak ni Drake, kung kusa mong ipaiinom sa kanyang dugo mo buwan-buwan, mas higit siyang lalakas at magiging makapangyarihan. Hindi sinabi ni Drake sa akin ang mga yun ah. Paano ako nakatitiyak na nagsasabi ka ng totoo? Paano kung ipainom kong dugo ko sa kanya tapos maging uhaw na siya sa dugot laman ng tao at kagatin niya ako? Lumaki ako sa piling ng mga aswang. Kaya alam ko ang tungkol doon. Kung hindi ka naniniwala, itanong mo sa kanya mismo o kaya kay Lola Lilia. Si Lola Lilia ang dating asawa ng dating hari ng mga aswang at alam niya ang tungkol rito. Sa ako na iisipin yon. Ngayon ang... Ano yun, Ares? Talaga? Malapit na sila Drake? Mabuti naman. Pwede niyo bang tawagin ng iba pang sigbin para tulungan sina Drake? Hindi natin alam kung gaano pa karami mga tauhan ni Ernesto sa labas. Kung kaya niyo ubusin niyo na lahat ng mga aswang na nasa labas. Ang weird mo pa rin tingnan kahit alam ko nang kausap mo ang mga sigbin. Para kang nakikipag-usap sa hangin o multo na ikaw lang ang nakakakita. Anong sabi nila? Teka lang, kinakausap pa ni Ares sa mga sigbin na nasa mansyon. This is so weird. Portos, nasan si Ares? Ha? Mabuti. Magandang balita yan. Maraming salamat, Ares. Pinalilibutan na raw ng mga sigbin ng buong bahay na to. At wala na yung mga aswang na nasa labas. Tinapos na nila kaya pwede na tayong lumabas sa namang oras. Magugulat na lang sila Ernesto pagdating nila. Hindi ako makakalakad sa itsura ko ngayon. Iwan mo na ako dito. Salubungin mo na si Drake. Tsaka kung gusto niyang malaman na ligtas ka. Hindi ko na kailangan gawin yun. Sinabi na ng mga sigbin sa kanya na ligtas ako at narito ka rin. Hintayin na lang natin sila matapos ubusin ang natitira pang parsa ni Ernesto.
Baka makasagaba lang ako kung lalabas pa ako doon ngayon. Paghinto ng van na sinasakyan ni Ernesto, Drake at iba pang tauhan ni Ernesto, hindi na nag-aksaya ng oras si Drake. Ayon sa mga sigbin ay ligtas na si Sandra. Hindi niya na kailangan magpanggap na mahina at hostage ni Ernesto upang malaman kung saan ito dinala ang kanyang kabiyak. Nagbago siya ng anyo at sa paglaki ng katawan niya ay kusang napigtal ang lubid na ginapos sa kanya. Dinakma niya sa liig si Ernesto at isinalya sa pader ng abandonadong bahay. Kinalmot nito ang mga braso niya habang iba pang tauhan nito'y sumugod sa kanya. Mabilis na pumagitna sa kanila ang 4 na sigbin na hinahanap ni Ernesto kanina at ang mga yon ang lumaban sa mga aswang ni Ernesto. Hangal ka! Napapaligiran tayo ng mga tauhan ko! Gusto mo ba talagang pasnagin ko sa harapan mo ang babae mo? Biyag siya ng mga tao ko sa loob. Kaya bitiwan mo ko. Kung ayaw mong iutos ko sa mga tauhan ko sa loob na wakwakin ng tiyan ng petsing babae niyo! Anong mga tauhan, Ernesto? Masdan mo ang buong paligid ng bakurang ito. May nakikita ka ba ni isa sa mga tauhan mo? Vivian! Bartolome! Lumabas kayo! Dalhin niyo ang babae! Paslagin ninyo sa harapan ng inutil na ito! Nasaan kayo? Tapos ka na ba? Gusto mong makita kung anong umubos sa mga tao mo? Ano nga? Anong sinasabi mong umubos sa... Vivian! Tumambad sa paningin ni na Ernesto at ang iba pang mga aswang ang mga lasog-lasog at gutay-gutay na bangkay ng mga tauhan Ernesto. Subalit ang higit na nakapagdulot ng labis na sindak sa lahat ay ang tila daan-daang mga sigbin na nanginginain sa mga bangkay ng aswang. Nilulo ng buo ng mga sigbin ang mga bahagi ng katawang pinaghahatian ng mga ito. Yan ang kapangyarihan na nais mong angkinin, Ernesto. Kaya nilang itago kasama nila ang anumang nakadikit sa kanila. Nasa mismong harapan mo na sila, pero hindi mo sila makikita hanggat hindi nila gustong makita mo sila. At alam mo ba kung ano ang mas nakakatawa? Hindi ako ang tumawag sa kanila dito. Hindi ako ang nag-utos sa kanilang ubusin ang mga tauhan mo rito. Ano? Pero paano sila nakapunta rito? Paano nila nalaman ang lugar na ito? Ikaw lang ang sinusunod ng mga sigbin! Noo. Pero ngayon ay itinuturing na rin nilang pinuno ang aking kabiyak. At may espesyal silang hiling sa akin dahil dinukot mo at tinakot ang kabiyak ko. Nais nilang sila ang tumapos sa'yo. Bilang mabuting pinuno, pagbibigyan ko ang hiling ng mga tao ko. Drake! Drake, maawa ka. Humingi ako ng tawad sa ginawa ko. Huwag mo akong ipakain sa mga sigbin, Drake! Huli na para dyan, Ernesto. Sabi ko naman sa'yo, ang mga sigbin ang pumipili ng pinuno nila at hindi nila nagustuhan ang pagtatangkamong pangunahan ng desisyon nila. Paalam, Ernesto! Hindi ganon kalalim ang mga sugat na tinamo ni Sandra, kaya mabilis lang din siyang pinauwi ng doktor matapos gamutin. Subalit si Cora ay kailangang i-confine dahil sa malubhang kalagayan nito. Sinikap ng babae na lumaban ngunit sa tindi ng pinsalang tinamo ng internal organs nito, hindi rin nagtagal ang pakikipaglaban nito. Binawian ito ng buhay, 1 linggo, matapos itong madala sa ospital. Labis ang pagdalamhati ni na Sandra at Drake sa pagkawala ni Cora. Si Sandra dahil sa huling sandali ay naging kaibigan niya si Cora. At si Drake dahil sa alaala ng nakaraang relasyon nilang dalawa. Marami-rami rin ang mga kaibigan ni Cora ang dumalo sa kanyang libing. Ngunit ni isa sa mga pamilya niya walang dumalo. Hindi naman kabilang sa mga napas lang ng gabing yun ng ibang kapamilya ni Cora, hindi ba Drake? Bakit isa sa kanila walang dumating para magpaalam sa kanya? Dahil natatakot sila na madamay sa galit ko sa ginawa ni Ernesto. Pag alis natin,
Malamang darating sila. Kaya halika na. Sige. Drake, ngayong wala na si Ernesto at ang mga kasabot niya, wala na nga hadlang sa iyo sa pagiging CEO ng kumpanya niyo. Oo. Ibig bang sabihin, hindi na natin kailangan ng peking kasal? Ganun na nga. Hindi na natin kailangan ng peking kasal. Kaya totoong kasal na ang gagawin natin. Ano? Sandra, mahal kita. At ikaw ang gusto kong makakasama habang buhay. Will you marry me? For real this time? Drake. Oo. Oo, makakasalan kita. Nagpakasal sina Drake at Sandra 1 taon makalipas ang madugong gabi ng paglalaho ni Ernesto at ng mga kasabwat nito. Ipinalabas ni Drake na isang grupo ng mga hired kidnappers ang dumukot at pumaslang kay Ernesto. Ang mga kidnappers ding yon ang itinurong dumukot at labis na nagpahirap kay Cora na ikinamatay nito matapos mailigtas ng mga pulis. At dahil may mga tauhang aswang na nasahanin ng pulisya si Drake, madali nilang nagawa ng opisyal na report ang buong pangyayari. Hanggang ngayon, pinaghahanap pa rin ang mga hired kidnappers na sangkot sa krimen. Nagkaroon ng malaki at masayang pamilya sina Drake at Sandra Miss Amy. Ngayon ay naninirahan sila sa ibang bansa dahil doon nag-aaral ang mga anak nila nasa elementary at high school na. Malaki ang utang na loob ko kay Ate Sandra Miss Amy. Dahil sa suporta niya sa aming pamilya, umahon kami sa kahirapan. Minsan pa nga, isinasama niyang buo naming pamilya sa pamamasyal sa bagong tirahan nila sa ibang bansa. Sa aming magkakapatid, sa akin lang ikwento ni Ate Sandra ang totoo at tunay na pagkatao ni Kuya Drake. Sapagkat alam niya na ako lang ang makakaintindi sa pinagdaanan niya. At yun ay dahil isa sa mga tauhan ni Kuya Drake ay naging asawa ko, Miss Amy. Isa ring aswang ang asawa ko. Pero tulad ni Kuya Drake, hindi rin siya kumakain ng tao. Sa halip, siya pa nga ang tumutugi sa mga kauri nila na kumakain ng tao. Pero sa ibang pagkakataon ko na ikikwento ang sarili naming love story, Miss Amy. Muli, ako si Leia, ang nakababatang kapatid ni Ate Sandra. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Hanggang sa muli! Nakakakilig na nakakilabot naman ang kwento ng letter sender natin ngayon. Nakakakilig na naging happy ending ang peking kasal na alok ni Drake kay Sandra. Pero nakakilabot naman ang mga nangyari bago nila narating ang kanilang happy ending. Minsan may mga pagkakataon talagang sinusubok ang tapang natin, no? At kung gusto nating makamit ang malaking premyo, dapat handa rin tayong sumugal ng malaki sa kabila ng mga takot at agam-agam natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ginigiliw naming taga-subaybay. Sana po'y patuloy niyong suportahan ang iba pa nating YouTube channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot, Aswang Radio, Aswang Confessions, Aswang Diaries at Sityo Pangil. Hanggang sa susunod na kwentong katatakutan na may halong kilig dito sa Miss Amy Aswang Love Stories. Ito po ang inyong lingkod, Miss Amy. Shout out portion na po tayo ngayon. Hello po kay Kyushi, kay Cute Babies, kay Baby Glenn Torrepel, kay Mama Marites Tayamora ng Canada. Hi din po kay Liz Orot, kay Dumalin, hello po, kay Eliza Sudio, kay Ruth Maglipon. Ako rin Takako, tama po ba? Maraming salamat po sa pagsuporta sa atin pong channel. Kay Ma'am Winnie Miranda, sabi niya po ganda lagi ng kwento niyo, Miss Amy. At kay Nora Barido Jamandre or Hamandre ng Oman, Muscat, Middle East. Kay Raison Yao, hi po Miss Amy, always listening from Kuwait. Yan, hello po, maging kay Dina Reclamante, Imelda Pascua. Hello din po kay Marivic Bosotros, kay Erisa Miguel, Ma'am Arlene Dolina, thank you so much po. Kay Bella Mama Clay, hi din po kay Ricky Villanueva, kay Marisa Mazayaw Marisa, kay Violeta Largo, kay Maria Garache. Ganda po ng story from Japan po. Thank you po.
At kay Gel299, pa-shoutout po ma'am sa susunod yung video na hindi po nakakasawang pakinggan ang mga horror story nyo. Salamat po. Hi din po sa iyo, May Chavez. Lagi na ako nakikinig sa lahat ng channel nyo. Lahat magaganda, complete package ang mga channel nyo. Salamat po. Kay Sir Jay Landagan, kay Susana Llobrera. Hello din po sa iyo, Sir Wilfrido Celebrado, at kay Ana Marie Villaruel. Yeah, sabi niya pala desisyon ka din, Marta, ha? Ganda ng kwento. Listening from Qatar. Hi din po sa iyo, Visa Natsumi. Thank you po. At kay Nila Gamutan, sabi niya, ang ganda ng kwento, Miss Ami. Thank you so much po sa magagandang upload niyo po. Avid fan po at tagapakinig dito sa Hong Kong. Shoutout po sa mga kagaya kong OFW. God bless po sa lahat and more power sa inyong programa. Maraming salamat po. At kay Balmatino, thank you po. Kay Karen Nestomagyo, Loida Kabaka, sabi niya nakakainis ang babae, matigas ang ulo. Kay Madam OFW TikToker, hello po ma'am, sabi niya magandang umaga. Salamat po sa new upload, listener from Saudi. Lagi ako nakikinig sa mga upload niyo habang naglilinis. Salamat po. Hi din po sa iyo, Ma'am Rosalie Macarisa, sabi niya, hope one day ma-shoutout niyo rin po ako, Miss Ami, na lagi nag-aabang sa mga new episode sa channel niyo. Nandun po siya ngayon sa Kuwait. God bless po always. Salamat po. At kay Bella, sabi niya, Marta, pwede makinig at manahimik muna. Kagigil ka eh. Madami naiinis dito kay Marta. Sabi naman po ni Fatima Alcalya. Sabi niya po, lagi po siyang nakikinig from Kuwait. Mula pagising hanggang bago matulog sa gabi. Yung asawa ko sabi sa akin, puro na lang daw ako aswang-aswang. Shoutout po sa family Alcalya ng Kuwait. Hi din po kay Ma'am Jamil. Sabi niya, ewan ko sa iyo Marta, tinutulungan ka na nga, galit ka pa eh. Madami nagagalit talaga kay Marta, no? At kay Pretty Mix Yasmin. Sabi niya, hi Miss Ami, pa-shout out please. More powers po. Thank you so much, Pretty Mix. At kay James Sabuero. Hello po sa lahat ng favorite kong channel. Magandang hapon. Hindi pa nga ako kakatapos makinig sa iba niyong story ngayon. May bago na naman. Ha ha ha. Talagang hindi maubusan ha. Si James Sabuero dito sa Mansawan, Nueva Vista, Don Victoriano, Chongbian, Misamis Occidental, Mindanao. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat at sa walang sawa niyo pong pagsuporta po sa lahat po nating mga channel. God bless.